My fellow countrymen, as of the 21st of this month, our President Ferdinand Marcos signed the Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under the martial law. This proclamation was to be implemented upon our President's clearance, and clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd last night. He has proclaimed martial law in accordance with the power vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your newly elected governor of this province, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy, a republican. A democratic form of government is not a helpless government. When it is imperiled by the danger of violent overthrow, an insurrection, or a rebellion, it has inherent and built-in powers wisely provided for under the Constitution. Basta na basta na yung papasa sa atin? Di pwede! Mahal, wala nang saysay ang pagreklamo. Ang tayo magagawa lang natin ngayon ay magpursige ng lalo. Ngunit inay, tatlong trabaho ng pinasukan ni Tay. Pinasaktan ng pagod ng kanyang katawan. Paano mo maaasahan na mananatiling tahimik lamang ako? Gayong binawasan pa ang kanyang sahod. At higit pa roon, tatlong ulit nang umakyat ang halaga ng mga bilihin. Sa ganitong kalagayan, paano pa tayong mumuhay ng barangan? Makakahanap din tayo ng paraan. Ngunit sa harap ng ganitong kapangyarihan, walang saysay ang makikipaglaban. Ganito lang mo palagi? Baka isang araw, bawian ang buhay hitay habang trabaho. Inay, paano mo natitiis na manahimik lang? Mayumi, tama na. Batid mo ba kung anong sinapit ng mga tao lumalaban sa batas na ito? Sila'y pinatahimik, iginapos at pinatay. Na para bang ang lumaban at magsalita ngayon ay tila pagtawag na ng sariling kapahamakan. Anak, pinipilit kong iligtas tayo. Sana'y maunawaan. Darling, inumin mo muna itong lemon tea. Nakakatulong yan para sa sore throat mo. You did well in speech, Father. Pero mukhang nagalit ang mga tao. There will be always people like that. Mga taong hindi nakakaintindi sa mga kailangan nating pagdaanan just to restore our country's peace. Pero kung ganyan kalaki ang galit nila, doesn't that mean something's wrong with the system? Parang mas naging magulo pa nung hindi reklamo martial law. It's because people are selfish and blind, little brother. Do you really think they'd ever like na pinapatahimik ang mga walang kwentang ideas nila? It has to be done. Or else who knows what will come up next to go against the government. When all we're trying to do naman is help them. Right, Father? yes, sweetheart. Pwede bang gawan si Papa ng favor and write with another speech? This time, your brother will be the one delivering it at the town hall today. But why can't he just deliver his own speech? Or better yet, ako na lang mag-deliver sa speech niya. Don't be ridiculous. Babae ka. Your brother will do better sa mga ganitong bagay. Yes, Father. Father, I told you already, ayaw talaga ng public appearances, much less deliver a speech about such a controversial law in front of hundreds. Don't talk back to you, Father. He's doing this para sa atin, para sa future mo. Mother, politics just aren't for me. Masasama lang ako sa first line. I don't understand why you keep forcing me to be something I'm not even willing to do. After I spent a fortune para mapaaral ka sa mga law school, nga halos hindi mo mapasa, ganito ka pa magsalita sa akin, the less you could do is to make use of all the money I wasted on you. Ezekiel Salazar, you know better than to go against your father. Go to your room. Anong nangyari sa bansa natin? Ang dating payapat magandang bayan ay naging magulo at napuno ng mga kurakot. Dati, dito lumalaban ng mga nagpo-protesta. Pero ngayon, tila iniwan at pinatahimik ng takot. Anong ginagawa nila? The martial law is our freedom. The martial law is our freedom, or our key to success in the martial law is our key to success, and also the martial law is our key to peace. Paano naman natin kalayaan? Sino yun? Kalayaan sa pananalita. Kalayaan ng pamamahayag. Kalayaan pangkadamiko. Maging ang kalayaan ng pagkilos.
Lahat ng yun, inagaw ninyo. Wala kaming inagaw. We are simply enforcing rules to keep everything in peace. Oo nga. Sigurado akong payapa na ngayon dahil pinatay nyo at inaresto ang mga hindi sumusunod sa mga hangal nyong patakaran. They need to learn to respect the government, and they made such chaos. Kailangan silang pakinggan. Ang tanging dahilan kung bakit napipilitan sila magprotesta ay dahil hindi nyo pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. That's enough. You're under arrest. Ay, mga libro lang pala. Ang mga pinagdaanan ng mga kababaihan ay talaga namang nakakaantig ng damdamin. Para bang wala na kaming karapatan sa lipunan. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako natauhan. Araw-araw kong naririnig ang mga kwento. Pero ngayon, ewan ko. May kung anong kumulo sa loob ko. Siguro sawa na akong manahimik. Sawa na akong magpanggap na okay lang habang nilulunod tayo ng kasinungalingan. Hindi ako sundalo, wala akong armas, pero marunong akong magsulat. Kaya yun ang gagamitin ko. Mga tulang may dalawang muka, akala nila pag-ibig, pero sa likod ng bawat linya, may kirot ng katotohanan. Ngayon ang araw na to, hindi na ako mananahimik. Magsusulat ako, at sa bawat salita, lalaban ako. Ibang tahimik na. Wala na siguro mabantay. Hey, how'd the speech go? I was cut short. Why? There was this girl who interrupted me. She didn't look scared. She seemed ready to fight, but before I knew it, the guard stepped in, and then it all ended. Well, she sounds like quite the charm. But there's no use in worrying about that since she's already been dealt with and arrested. That's the thing. She wasn't. What do you mean she wasn't? She wasn't arrested? She ran away before I could even blink, and they weren't able to catch her. Hey, I'm sure we'll be fine. And I've got your back if Dad goes out. Just try not to look like it's the end of the world, okay? Yeah, I'll try, but somehow, I don't think this is the end of it. Mga aninong gutom? Sa mesa ng gabi, ang tinapay ay binilang. Ang tiyan ay nagsasalita, ngunit tinakpan ng bakal na palad. Ang mga matay nakapiring upang hindi makita ang sugat ng bayan. Ngunit sa ilalim ng balat ng katahimikan, ang dugo'y patuloy na dumadaloy. Sa malayo, may bulong ng araw, isang pangakong hindi kayang siluin, sapagkat kahit gutom ang katawan, hindi kailanman nagugutom ang pag-asa. Sincerely yours, Gabriela. What in the God's name is this? What is it, darling? May nag-publish ng poem natin, shaming our country's rule. At kumalat na siya everywhere. What? Paano lang iniyakan mo publish ang mga ganun? Apparently, this little writer was skillful. Tinago niya ang true meaning ng poem niya behind simple words. I'm sure this will be done in a week or so. Huwag ka masyadong magalit, Dad. I'm not so sure about this. Mukhang sobrang galing nila. Their writing is pure genius.
Nay! May nagsulat tungkol sa pang-aabuso ng martial law at nakalusot pa siya. Ano? Paano raw naging tungkol sa martial law to? Nasa simbolismo kasi, kung sino man ang writer na to, gusto niya magsalita tungkol sa martial law at nakahanap siya ng paraan para makalusot gamit ang pagsusulat niya. Mukhang may malaking talento sila. Siguro nga. Pero ano bang mababago ng pagsusulat? Ang batas ay batas. Sayang lang sila nakalang mga oras. Malinaw na may talento sila at patutunguhan. Di natin alam kung anong pwedeng mangyari. Alam ko yan. Dalawa lang maring mangyari. Maaresto ka o mapatay. Huwag mong sinasabing sinusuportan mo ito, Mayumi. At ano kung sinusuportahan ko? Mama, di mo ba nakikita? Baka may nagawa tayo sa batas. Tayo? Diyos ko, hindi, Mayumi. Huwag kang mag-isip na papayagan kitang gawin ng mga bagay na yan kahit isang sandali lang. Napaka mapanganib niyan. Pero Nay, Tama si Nanay Mayumi. Gusto mo ba talagang ipagsapalaran ang buhay mo para dito? seryoso ba kayong dalawa? Ayos lang sa inyong nangyayari sa Pilipinas? Mga taong pinapatay at pinapatahimik dahil iba lang ang kanilang opinyon. Hindi pwedeng hindi, Mayumi. Ngayon, pumasok ka na sa kwarto mo. Paano sila naging ganun? I wonder if you can find the same kind of literature here in the library. I'm sorry. Okay lang. Wait, you have read the poem too? Ibig kong sabihin, saan kasi meron, di ba? Actually, nalito ko para maghanap ng similar literature nila. Kasi their writing is so revolutionary for our time. And maybe I just wonder if doon sila nakuha ng inspirasyon. Gusto mo ang mga sinusulat nila? I mean, I'm definitely impressed. Kahit laban pa sila martial law. Because it's really intriguing. Oo nga. Tara, hanap tayo ng mga libro. Matagal ko na palang gustong itanong. Salazar ka, di ba? Ikaw ba yung nakita kong nag-e-ensayo ng speech noon? Yung tatay mo, siya yung gobernador natin, di ba? That was me. And yeah, he is. Alam ba nila kung anong ginagawa ng anak nila ngayon? Nope. They probably think I'm here studying about law or something like that. Kwentahan mo nga ako. Well, they want me to one day replace Dad as the governor. Ayaw mo nun? No, I'm not into things like that. But I just do it for the sake of my family in our future. At least iniisip mo pa rin yung pamilya mo. Ako nga, ewan ko na lang kung alam pa ng pamilya ko na mahal ko sila sa gantong punto. I'm sure that's not true. No matter what's going on right now, I'm sure they know. Well, this is unexpected. A girl with a smile as bright as the sun, and a mind so different but so like my own. It's very little effort to break down my walls and cause me to fall so deeply. Tumatalo ng puso sa tuwa ay patungong langit na ata. Ikaw ang kasama. Sa titig pa lang tunaw na hawak sa kamay, wala na akong palagsa. Ay pag-ibig na ata. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisigaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan at tawakan aking kamay. Isasayaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo
Mamalayang ako na palang iyong kailangan at gusto mong pamahalaan. Sinta, naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag na nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa, kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay iibigin kita. Sa ilalim ng kaluwakan, pangalan mong isisigaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan at hawakan aking kamay. Isasayaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na pala ang iyong kailangan at gusto mong pagkasalahan. Sana ganito na lang tayo habang buhay. Mayumi? Father, you wanted to see me? Yes, my son. Come here. Dad, what is this all about? I believe I just found a little genius behind these poems. I hired someone and have them traced back to where these ridiculous poems came from, and they led me to this small publishing place. And they tell you who it was? Her name is Mayumi Agustin, a poor, tiny, ratchet-looking little girl who thinks she's smart enough to go against the system. Mayumi? Huh, I can't believe our greatest threat was some filthy little rat girl this whole time. I'm going to her house tomorrow and I'm killing her myself. You can't! Excuse me? I mean, you can't, Father. You have the clear evidence of defiance against the law. You have no power to take her life. This is all the evidence that we need. Do you not see what her repulsive writing has done to our country? But Father, this can be still seen as harmless writing. And without proper evidence for the states toward martial law, we can't do anything. God damn it! Son, promise me you'll help me catch that crook. Prove to me that you care about this family just as much as I do. I promise. Ezekiel! Kailan mo ba nagsabihin sa akin na ikaw si Gabriela? Ha? Ano yung pinagsasabi mo? My dad found out. I've been more careful going out if I were you. Teka, papaliwanag ako. Explain what? Na niloko mo ko? Na nakisama pala ako ng isang kriminal? Kriminal? Kayo ang kriminal dito. Alam niyo ba kung anong pinagagawa ng batas sa amin? It's protecting you. Kaya hindi yung best law, ito yung law na bibigay ng peace sa atin. Ha! Kapayapaan! Araw-araw may pinapatay, kinukulong at inaaresto. Nakakasawa na! Sawang-sawa na ako sa kawalang katarungan ng mga mahihirap. You don't know what you're talking about. Hindi sila mga kawawang luluwa. Sila mga selfish na tao na lumalaban sa government. Mahihirap sila, Ezekiel. Naghihirap sila, kaya lumaban sila sa gobyerno. Dahil ang gobyerno, bulok. Gusto mo bang magutom sila sa kanilang sariling bahay? Habang ang gobyerno, kinukuha ang 30% ng kanilang maliit na sahod. Ha? What are you talking about? Baka hindi sinabi sa'yo ng daddy mo. Pero ang tanging dahilan kung bakit sila nagpaprotesta ay dahil sa kawalang katarungan ng batas na to. Habang kayo ay patuloy na nananakaw para mabuhay ng marangya. I can't believe it. I can't meet you. Mayumi,
kamusta? May oras ka ba? Ha? Oo, meron naman. Pwede bang itigil mo na yan? Itigil? Ang alin? Ang alin? Ang pagsusulat, Mayumi. Alam kong ikaw si Gabriela. Ha? Paano mo nalaman? Nakita kitang umalis tuwing umaga. Para ano? Tapusin ang iyong akda? Mayumi, nauunawaan mo ba kung anong panganib ang kinahaharapan ng pamilya natin dahil dito? Alam ko naman yun, pero Pwede tayong mapahamak, Mayumi. Baka mapatay pa tayo. hindi mangyayari yun. Hindi mo pa nakita naging bunga ng mga sinulat ko, Roberto? May pag-asa na! May galaw na sa mga tao! Malapit na akong magtagumpay! Nararamdaman ko na! Handa ka bang isakripisyo ang buhay natin para lamang dyan? Mamamatay tayong lahat kung ipagpapatuloy mo pa yan. Walang mamamatay! Hanggang ipinagpapatuloy ko ang ganitong paraan ng pagsusulat, wala silang magagawa sa atin. Bakit mo ba ako tinututulan? Tinututulan? Siyempre, tigilan mo ang pagiging makasarili mo. Kahit minsan lang, para sa pamilya natin. Ako pa ang makasarili. Ang ginawa ko lang naman ay baguhin ang bulok na sistemang ito para sa kapakanan nating lahat. Ang ginawa mo ay ilagay mo sa panganib ang buong pamilya. Mapapahamak tayo, Mayumi. Naunawaan mo ba yun? Wala tayong kaligtasan kung ipapatuloy mo pa yan. Mayumi, what happened? Bakit ka ganyan umiiyak? Wala na ako. Wala na ang pamilya ko. Wala na tayong lahat. Kasalanan ko to. Huwag mong sabihin yan. You only did this because you want to fight for what's right. Paano mo nasasabi makasarili ka? Tapos ng lahat, Ezekiel. Tapos ng lahat. Ang buhay ko. Yung pinaglalaban ko. Lahat, Ezekiel. Don't say that. Hinap tayo. Hindi sa buhay na to. Hindi kailanman. Your life is more precious than most to me. Kaya hindi ko hayaang mangyari yon. Mom, ba't tingin dyan? Saan ka galing? I was a library. You know, take ng notes about law and stuff. Kasi gusto ko maging proud kayo sa akin. Proud? Yung pagtatakas mo ba at pakikipagkita sa babae na yun was your idea of making us proud? Mom, paano mo nalaman? Importante pa ba yun kung binasag mo ng puso ng nanay mo? Mom, please! Hindi ko naman sinadyang malaman niyo. So ano ngayon? Iwan mo na kami para sa criminal na yun? Mom, she's not a criminal! Oh, now you're screaming at your mother? Who even are you? Mom! Mom, I'm sorry. So, do you love this family? Of course, Mom. More than anything in the world. Then please, piliin mo kami. Isipin mo lahat ng ginawa namin para sa iyo. I will, Mom. Promise. Mahal na mahal kita, anak. Nakuha 156 ang content 1. Pamilyang Agustin, you're under arrest kasi lumabag kayo sa martial law. Sumunod kayo sa amin. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Nay? Tay? Anong nangyari? Marahil your daughter would care to explain the situation. Mayumi, anong nangyayari? Mayumi Agustin, huwag mong sabihin may kinalaman ka rito. Mas malaki pa yun, actually. She's the one who started everything. Ikaw si Gabriela? Nay, malang iniisip mo. Anong nangyari sa'yo? Pagkatapos ng bawat babala na sinubukan ko ibigay sa'yo, ikaw lang pala sisisihin sa lahat ng ito? Nanay, pakiusap, makinig ka.
I think you'll have a plenty of time to talk in person. Oh, never mind. Mayumi won't be joining you. She'll be dead by then. Ano? She'll deliberately berated martial law. Anyone who does shall face a death penalty. Hindi! Hindi namin kayo hayaang gawin ito! Well, I suppose I'll have to kill a family today. Officer! Father! Father! I don't allow you to do this. They're innocent. Ezekiel! You little brat! After everything I've done for you, pinili mo pang protektahan itong mahina na babae at ang pamilya niya? Officer, arrest them! Mayumi! Mayumi! Ezekiel! Paano pag nahanap nila tayo, Ezekiel? All I know is that you being here in my arms in the moment is all I need. This moment of us should be more than enough. I'm so sorry. Plano mo na ba to? Simula pa lang? Nais mo ba talaga akong ipagkanulo? No, this is no desire. It is my duty. It was my duty from the start to shun every criminal in this country. It's the law. Kung ganun, pwede bang lumapit ka muna? You should have killed me sooner, so I wouldn't see the beauty of us. Well done, little brother. You did exactly what Daddy needed you to do. I hate that. Why? You're my sister. Oh, please. Don't act like you're surprised. Do you seriously think I enjoyed living in your shadow? It was only a matter of time before I killed you. Enjoy your final breaths. I love you, Mayumi. Mayumi, I'm sorry. It's been a while, Kyo. It's na-miss ka na namin. The house feels so empty without you. Sayang wala nakasama si Mommy. She had a If only hindi naging matigas ang ulo mo, anak, you'd have been with us, helping this country find its order again. No, Dad. Please don't say that. Wala namang kasalanan si Ezekiel dito. It's my fault. It's all my fault. If I had stayed with him, if I had just been there earlier, I could have...
responsible are those mga rebuilding mahihirap. Also don't know their place. Especially sa Gabriela na yun. They're the reason it's gone. They took him away from us, Dad. All of them. I want them. I'm sorry. We know what happened. We know. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bahay nila? Kami na nanaginip ng gising ng bawat higa. Dinadala dagdag bigat ng daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Nagising siya, sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsilbi sa amin tuluyan na wala